Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liraga at ito po ang aking daily devotions ngayong June 8. The Danger of Mocking God's Servant, Elisha and the Bears, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. At ang Bible verse ngayong araw ay galing sa 2 Kings chapter 2 verse 19 to 25. Ang isa po ay Healing of the Water. The people of the city said to Elisha, "Look, our Lord is town is well situated, as you can see, but the water is bad and the land is unproductive. Bring me a new bowl," he said, "and put salt in it." So they brought it to him. Then he went out to the spring and threw the salt into it, saying, "This is what the Lord says. I have healed this water. Never again will it cause death or make the land unproductive." And the water has remained pure to this day, according to the word Elisha had spoken. Elisha is Jir. From there, Elisha went up to Bethel. As he was walking along the road, some boys came out of the town and jeered at him. "Get out of here, Baldy," they said. "Get out of here, Baldy." He turned around, looked at them, and called down a curse on them in the name of the Lord. Then 2 bears came out of the woods and mauled 42 of the boys, and he went on the Mount of Carmel, and from there returned to Samaria. Sa devotion natin ngayon, makikita natin ang isang nangyayari sa buhay ni Elisha na medyo mahirap intindihin sa unang basa. Matapos siyang gamitin ng Diyos upang paglingin ng tubig sa Jericho, may grupo ng mga kabataan na lumapit sa kanya at siya ay kanilang kinutsak. Sinabi nila, "Umakyat ka, kalbo." Bilang resulta, dumating ang hatol ng Diyos at 2 oso ang lumabas mula sa kagubatan. Sa unang tingin, parang napakabigat ng kaparusahan. Ngunit kapag inanawa natin ng konsepto, makikita natin na hindi lamang ito simpleng biro o pang-asa. Ang kanilang ginawa ay isang hayagang paglapastangan hindi lamang kay Elisha kundi sa Diyos na nagsugo sa kanya. Kaya ang first teaching ngayong araw is, mocking God's messenger is a serious offense. Kung isang tao ay tapat na naglilingkod sa Diyos, hindi perpekto ang taong iyon. Ngunit ang kanyang mensahe ay dapat nating pakinggan ng may paggalang. Sa panahon niyon, madali tayong mangusga, manlait o magbigay ng masakit na salita, lalo na sa social media. Minsan, hindi natin namamalayan na ang ating mga salita ay nakakasakit na ng iba. Bilang mga mananampalataya, tinatawag tayo ng Diyos na maging maingat sa ating pananalita at igalang ang mga taong ginagamit niya para ihatid ang kanyang salita. At ang pangalawa, God knows how to defend His servants. Hindi pinagtanggol na Elisha ang kanyang sarili. Hindi siya nakipag-away o gumanti. Sa halip, hinayaan niya ang Diyos ang kumilos. Ito ay isang magandang paalala para sa atin. Kapag tayo inapi, minamaliit o hindi naunawaan dahil sa ating pananampalataya, hindi natin kailangan gumanti agad. Minsan, gusto natin ipaglaban ang ating sarili sa pamamagitan ng galit at masakit na salita. Ngunit ipinapakita sa atin ng Diyos na kaya niyang ipagtanggol ang kanyang mga lingkod sa kanyang sariling paraan at sa tamang panahon. At ang last teaching, God's grace does not cancel His righteous judgment. Totoo na ang Diyos ay mapagmahal, mahabagin at puno ng biyaya. Ngunit hindi ibig sabihin nito na wala ng consequences ang kasalanan. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lisensya para baliwalain ang kanyang kabanalan. Ang Diyos ng pagmamahal ay Diyos rin ng katarungan. Kapag paulit-ulit natin tinatanggihan ang kanyang mga babala at hindi tayo nagsisisi, darating ang panahon ng kanyang paghatol. Yun lamang po.